Okay, hello po and welcome sa isa na namang walang kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-usapan po natin ang isang issue na nakaka-relate ang karamihan ng mga OFWs dito sa social media. Okay? So pag-usapan lang po natin yung nangyari kay Miss Madam Kilay. Okay? Etong issue to ay matagal na mga more than 1 month na. Pero napanood ko siya kasi nararamdaman ko yung nararamdaman niya nung time na to. Okay? So, eto, bali, nag-live siya, and then, hinahanap ko yun sa channel niya eh, kaso wala na. Tapos may nag-re-upload ng video, so, eto na lang ang papanoorin natin, okay? So, etong hinaing niya, sabihin na natin ganun, ay yung time na nakalagay dito sa title, Madam Kilay, nag-live, okay? Ninakawan daw siya ng sarili niyang kapatid, okay? Sobrang sakit nga naman, okay? So, pakinggan muna natin yung ni Madam Kilay, okay? Bali, ito si Madam Kilay, matagal na siyang influencer, matagal na siyang vlogger. Okay, dati may kapartner pa siya, isang Amerikano. Tapos naghiwalay, tapos ngayon may bago siya, parang may bago siyang asawa na Amerikano na may anak na rin yata siya. And sikat pa rin naman siya, marami siyang subscriber. Pero sa hindi maasahang pagkakataon ay may nangyari. Pakinggan natin siya. Masama na loob ko kasi gusto niya ko nilahat ng akin. Na pinagpaguran ko. Alam mo yun? Simula naging Madam Kilay ako, parang utang na loob ko daw sa kanya yung narating ko. Eto, hindi niya na napigilan na maglabas kagad ng sama ng loob, Tapos, dahan-dahan na explain niya naman dito yung kung anong nangyayari. Okay? So, dati napapanood ko rin to si Madam Kilay pumasok din siya sa Kalye-serye nung time na may Aldab pa, 2015. Tapos, tinry nilang ipasok, end of November 15 o by 2016. Lumabas din siya sa Itbulaga, tapos feature din siya. Tapos, tinry siguro nila kung papatok si Madam Kilay kasi nga, isa siya sa mga sikat na rin na vlogger sa internet. So, tinry nila. Kaya, napapanood ko na rin siya noon. Okay? Kaya matagal na rin siya na nagbablog, kaya sigurado ang dami na rin niyang ipon. Tapos napapanood ko siya nung umuwi siya ng Pilipinas, parang this year yata yun o last year, na pinapakita niya yung mga naipundar niya and yung may business nga siya. Ayun, by yung last month nga itong lumabas na video to, parang nakarelate na ako. So pakinggan ulit natin siya. Tapos nag-chismis ka pa sa ibang tao na maldita daw ako. Yung ate ko mga tsata yung kanang kamay ko Joy Cobillan yung pangalan niya. Siya yung kanang kamay ko na siya, yung binigyan ko ng posisyon na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So yun, sinisiraan na rin siya ng kapatid niya sa Pilipinas. Siguro parang sinusubukan na mawala yung credibility ni Miss Madam Kilay. So, kung totoo man na ninakawan nga si Madam Kilay ng edi pagsasalitaan niya din si Madam Kilay ng mga masasamang para ma-influensyahan na hindi totoo yung sinasabi ni Madam Kilay. Alam mo na yun. Dahil nga, eto, nag-aakusa na rin si Madam Kilay na ninakawan nga daw siya. Siyempre, yung isa naman na-atake, hindi totoo yan. Tapos, ta-atakihin niya yung credibility naman ni Madam Kilay kasi nga, influencer si Madam Kilay, mas ma-influence siya sa social media. Pero, siyempre, kinita yun ni Madam Kilay. Ano ba yung mga ginagastos mong pera dyan? Diba? Pinapasahod ka lang ni Madam Kilay, sisiraan mo yung kapatid mo. Lalo na kapatid mo pa, okay? So pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat. Ng pagkakamali ko talaga. Bakit ko pinagkatiwala? Kasi nga kapatid mo Oo, yan yung mahirap Kaso, nag-business siya sa Pilipinas nang wala siya. Yun yung mahirap Kasi pagka nag-business ka, dapat hands-on ka Yung hindi ka lang makikinig sa mga, etong nangyayari sa business mo ngayon, itong kinita mo, hindi ka lang maniniwala, dapat ikaw rin yung mismo nag-handle. Yun yung mas mabuting gawin pagka nagbe-business ka, 'di ba? Dati rin nung mga medyo kabataan ko pa, marami rin nag-o-offer sa akin na mga kaibigan ko na nandito na ako sa Italy, may message ako, "Uy, gusto mong mag-business?" Parang ganyan. Yung isa in-offer ako ng parang pharmacy, magtayo daw kami ng pharmacy. Alam niya kung saan yung mga distributor na pwedeng kumuha ng umorder yung mga gamot. Tapos in-offer niya, ito yung mga pwedeng itong gagastusin, ganito lang yung puhunan. Parang gano'n, in-offer niya sa akin. So medyo hesitant ako kasi syempre paano ko nga naman ma-handle yung business
kung nandito ka sa Italy, 'di ba? Medyo mas maganda yung hands-on ka. Yung nakikita mo pati papeles, yung mga pumapasok, yung mga ginagastos mo, 'di ba? Day by day na may accountability ka nakikita. Okay? Pagpatuloy natin. Akala mo, mapagkakatiwalaan mo kasi kapatid mo. Sa lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung ano, maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, siyempre, ang tao nasisilaw sa pera. So ito, nabanggit ko na rin to nung sa ilang video ko na may pinsan akong lawyer. And then, nung umuwi kami sa Pilipinas nung umuwi siya o nung pumunta siya dito sa Italy, napagkwentuhan namin na doon nga sa law firm nila dati na halos yung karamihan, marami silang cases na ang mga nagkakaso ay magkakapamilya. Okay? Yung mga nagkakasuhan dahil sa business o kaya sa mana, pero usually sa business. Dahil yung isa, ganyan nga, hindi na pagkatiwalaan, kahit na sarili mong kapatid, sarili mong kapamilya, sarili mong tito, tita, nagkakaroon ng mga legal battles dahil sa mga ganitong bagay. Okay, napapagkwentuhan namin. Noong time na yun, medyo hindi pa ako masyado ring interesado sa mga isyong ganun. Kasi siguro bata pa rin ako. Pero tumatak sa akin yun. Yung mga, doon din ako napatanong na, talaga ba nangyayari yung mga sarili mong kapamilya tatraido rin ka dahil sa pera? Lalo na to, yung mga kasuhan sa Pilipinas, nasa Pilipinas magkakaharap na sila. Lalo na to, ang hirap ng kalagayan ni Madam Kilay kasi OFW siya, malayo. Okay, tapos binigyan niya ng trust and confidence yung kapatid niya na para mag-manage ng negosyo sa Pilipinas. Mahirap talaga yung mga ganitong sitwasyon. Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. Ayun na. Inuunti-unti na siyang, siguro nagsimula sa mga kupit-kupit, mga ganun, di ba? Tapos, ngayon, gusto ko na kunin yung akin. Ako ba yung luluhod? Ako ba yung magmamangaawa na ibigay niyo yung akin? Milyon yung pera ko na gusto niya maging kanya. Alam mo yan, yun yung masama, yung usually din na nangyayari sa Pilipinas, na parang sila na yung tinulungan mo, sila pa yung minamasama ka. Hindi lang yun eh. Mga chaps, ang sa akin lang naman. Bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simulat sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month. Monthly. May sahod yan siya. Monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. Yun yung yung masakit yung binigay mo na yung tiwala mo sa kanila, pinakain mo na sila, binigyan mo na sila ng puhunan, tinulungan mo na sila, tapos tatraido rin ka rin. Ito yung sinasabi kong yung kahit ayaw mong magbanggit ng utang na loob, sila pa tatraidor sa'yo, mababanggit mo din yung yung utang na loob eh. Kasi pagka tinulungan mo na, ginawa pa nila sa'yo to, pagka sinumbat mo sa kanila yung mga itinulong mo, ikaw pa magiging mali. Well, in fact, sila na yung nakinabang sa mga naitulong mo, sabihin mo ng ganun, o kaya na i-share mo na blessing na galing sa'yo. Ikaw pa magiging masama, di ba? Ganyan naman usually na nangyayari sa mga OFWs yung kayod sila ng kayod dito o sa ibang bansa. Tapos pagdating sa Pilipinas, sila pa yung may magandang buhay. Okay? Tapos yung pagka may makita lang silang onting mali, hindi mo lang napadalhan ng on time, magagalit na kagad sila kasi bakit? Nasanay na sila sa buhay na pahiga-higa na lang, na may inaantay na padala galing sa ibang bansa, di ba? Ang saklap ng mga buhay ng OFWs na ganun eh. Bukod pa yung hindi ko alam ng miscellaneous, pag nagpapa-withdraw ko ng cash, kunwari may papabili ko, pag ganyan-ganyan, hindi ko alam kung may kinukupit ba doon. Wala na, hindi ko nabilang yun eh. Siyempre, malay ko ba doon? Diba? Wala na akong ano doon. Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit pa isa-isang libo eh. Kasi kapatid ko nga, nagpinagkatiwalaan ko nga. Diba? And then, yun yung mahirap yung lalo na malayo siya. Yung tiwala. Yung tiwalang tinake advantage mo na dahil sa pera, pinagpalit mo yung kapatid mo sa pera. nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks, ninanakawan ako sa mga product ko. Hindi naman ako ganun eh. Kasi, sa totoo lang, lahat simulat sa pool. Pasan ko ang pamilya ko, mga chaps. Pero di ako nagreklamo. Breadwinner ako ng pamilya ko, never ako nagreklamo. Sa mga Tapos yung mga ganitong sitwasyon ikaw pa mapapasama. Di ba? Tapos sasabihin nila, bakit hindi mo na lang tayo nag-usap ng pamilya?
Eh kung yung kapatid niya ayaw makipag-usap tapos sinisiraan pa siya eh. Ano magagawa mo, 'di ba? Sa akin ayaw pa rin yung mga yung trial by publicity, yung mga pagka ganito, maglalabas ka nga ng hinaing mo na yung side lang ni Madam Kilay. Tapos hindi mo mapapakinggan yung side ng kapatid niya, pero yun na yung ebidensya is. Alam natin na siya yung breadwinner, siya rin gumagastos sa mga doon sa business, siya yung nagtayo, sa kanyang pera nagtayo. Tapos siya pa yung magmamakaawang humingi ng pera o kunin yung pera niya. Baka nga nung una walang pera yung yung kapatid niya, tinulungan niya tapos yun inangkin na yung pera niya. Saklap. Relate dito na OFW, alam nila yan siguro, yung nararamdaman ko, marami nakakarinig sa akin. Never tayo sumuko, never tayo nagreklamo. Lahat binigay ko. Pero hindi ko sinusumbat yun eh. Ang gusto ko lang makita ng ate ko, ma-realize na yung mga ginagawa ko mabuti. Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Kasi nasilaw na sa pera. Kasi mahirap yung bumaksak ka uli sa wala ka. Siguro parang ganon. Nasilaw sila sa pera kasi yung usual na ginagawa nila, yung usual na buhay nila na maganda na yung buhay nila, siguro natatakot silang mawala yun. E di gumawa sila ng paraan na magkaroon ng magandang buhay kahit na sa halaga ng pagiging magkapatid nyo. Kasi syempre, ayaw mo nang bumalik sa kahirapan, pero hindi pa rin tama eh. Kasi kung kumikita ka naman dun sa business ng kapatid mo, yung mga taong ganun naghahangad na ng marami, hindi na kokontento sa kung anong meron sila. Pero ang ayoko lang talaga yung yung ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung napapasama. Yun yung usual na nangyayari sa mga OFWs eh. Na syempre, yung mga nga naman, yung mga nasa ibang bansa, ayaw na nilang pag-usapan kung ano yung mga naitulong nila. At the same time, pagka binanggit mo naman yung mga itinulong mo, ikaw pa rin mapapasama, di ba? Hindi ko naman yun pinanalo sa loto. Lahat ng pinaghirapan ko. Ang dahilan niya sa akin, kikitain ko pa din naman daw yung kinuha niya. Yung kukunin niya pa. Na milyon. Oo, okay. Yun yung mga mindset sa Pilipinas eh. Kumbaga akin na lang yung meron ka, tanto madali naman kitain yan sa ibang bansa o kaya sa platform na meron ka. Kitain ko pero pagpapaguran ko pa. Ulit. Kikitain ko pero pagpapaguran ko pa ulit. Hindi nila iniisip yun. Lalo na ngayon, kakapanganak pa lang din yata niya. Parang nagsisimula pa lang din uli sila bilang pamilya, di ba? Siyempre, lagi mong iniisip bilang magulang yung kinabukasan ng family mo, okay? By this time, siguro nasa ayos niya na yung pamilya na sa Pilipinas. Pero by this time, kailangan niya nang isipin yung kinabukasan ng pamilya niya mismo, ng anak niya, ng asawa niya, di ba? Hanapin niyo na lang to kasi na-re-upload lang din to. Wala na to sa channel niya. Siguro nga medyo nakapaglabas na siya ng sama ng loob, dinelete niyo na lang. Kaso eto may nag-re-upload. Hanapin niyo na lang, hinanap ko lang din to. Mahirap nga naman ngayon. Siguro katulad ng ibang mga OFWs na tinake advantage yung mga OFWs, ang lagi kasi sa sobrang tagal na nila mga nagpapadala, na tumutulong sa mga pamilya, sa tingin ko ang kahahantungan din nito, pabayaan mo na. Pero kung ako dahil pinagpaguran mo yan, dapat may magsampa ka ng kaso, yung may legal action kang gawin. Okay? Pero usually yung mga OFWs, ang lagi nilang rason pagdating sa pera ay kikitain naman uli yan eh. Pero sa Pilipinas, hindi nila naiintindihan yung hirap kung paano mo kinita yung pera. Wala silang idea. Pag may nagawa ka lang isang pagkakamali, buong angkan mo masisira na sa'yo, magagalit na sa'yo, nang akala nila masarap yung buhay sa ibang bansa eh. So, ang isipin kagad nila, madali mo lang yan makikitain, marirecover mo kagad yung nawala mong pera, di sila pa magagalit sa'yo. Yung mga, real talk lang din yung mga sa Pilipinas, may mga relatives sa Pilipinas, usually, papetiks-petiks lang Yung easy-go-lucky, yung hindi mo iintindihin kung may paano kumita ng pera dahil nandiyan naman si tita, nandiyan naman si tito, papadala. So yun lang, ako naintindihan ko yung sitwasyon ni Madam Kilay. Gusto ko lang din ma-feature to kasi para rin sa mga viewers na OFWs, sa mga viewers ko na sana maintindihan nila sa Pilipinas kung paanong hirap. Yan si Madam Kilay, kahit na sikat yan, kahit na anong kita ng pera niyan, alam niya kasi mahirap yung buhay sa ibang bansa. Bawat piso, bawat dolyar na kinikita niya ay mahalaga. Sa Pilipinas, madali lang gastusin. Yun, marami ako nakikita, nagtatrabaho yung mga nila sa ibang bansa, kumakain ng patago sa amo, yung mga nasa Saudi, yung mga ganyan. Tapos yung mga nasa Pilipinas, gagara ng damit, nasa restaurant,
So, yun lang gusto kong pag-usapan at least medyo ibang topic naman kung saan nakaka-relate ako bilang OFWs. So, panoorin niyo na lang tong video ni Madam Kilay kahit na na-re-upload. Parang ngayon she's trying to move on dito sa pero sana may legal battle siyang gawin para ma-recover yung mga pinaghirapan niya. Hindi basta-bastang pera yan. Pera yan ang pinaghirapan mo. 'Di ba? So, yun lamang po. So, please, paki-follow po ako sa Facebook ko and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko and maraming salamat sa sumubaybay dito sa walang kwenta na video natin ngayong araw. Okay? Hanggang sa susunod, maraming salamat po ulit. Ingat po tayong lahat. Ciao, ciao!